Pero sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, God loves you. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na sarcoma na ganoong kabait, na biglang lumiit. Kaya sabi niya, mukhang hindi lang to gamot eh. Tsaka natutuwa naman ako, first time, marami nagdasal. Doc Willie Ong halos maiyak sa kaligayahan sa magandang balita na ibinahagi niya sa publiko ngayong araw ng Miyerkules, October 9, kung saan ikinuwento niya na kahit stage 4 cancer na kagaya niya ay kaya pang gumaling at mag-improve ang tumor. Ibinahagi rin niya ang kanyang naging karanasan sa pakikipaglaban sa mapanganib at nakamamatay na sakit na ito. Yan na, pakita ko lang mga pictures. Yan. Ito ang dati kong PET scan. Pasensya na, yun ang pinakamalapit. Ang bukol, ito lahat to ang bukol eh. This whole thing is the bukol. Lahat yung malaking bilog na yan sa gitna, bukol yan. Ito parang football, grabe oh. Spine no. Pero, ang pinakasalbahe, itong may ilaw. Itong parang araw, mga 4 cm yan siguro. So, binigyan siya ng parang sugar na isotope, kinakain ng bukol. This is 6 weeks ago. Ibig sabihin, galit na galit siya, palaki siya ng palaki. Kaya sobrang sakit to. Parang pinapatay ako. Tingnan niyo nangyari after 6 weeks. Sabi ng doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, sabi niya, mahirap to ah. Pero tingnan niyo nangyari after 6 weeks oh. Ang liit na lang niya. Pero pa rin ha, hindi sa wala, andyan pa rin siya, pero maliit na siya. Kumalma na siya. O, hanap tayo ng ibang view. Ito, PET scan view. Pwede nyo i-review to sa mga doctors. So, ito, another view, kita mo. I'm not sure kung mas mababa to. Ito, dati, kita mo, sa may baga to, galit na galit to, parang vulkan, ang daming active, oh. Pero yung bukol, lahat eh. Itong bukol daw, parang dead tissue na siya eh. Dead tissue na. Parang patay na kasi laman-laman, dugo-dugo na lang. Kasi hindi na siya nag-active eh. So, nung binigyan ng sugar, parang hindi na buhay yung cancer na yon. Yung active na lang, yung parang Batman na dalawa. At bukod dyan, may tubig pa ako dito. So, yung tubig sa baga, possible bukol din yan. Tingnan nyo nangyari afterwards. Oh, okay, akit natin ha, afterwards. Oh, nawala na yung pula oh. Nawala na siya, pati yung tubig nabawasan. Oh, sabihin ko yung bad news dati. Ang bad news dati, may kalat din pala sa baga ko, walang yan eh. Pati baga, tinamaan pa oh. Pero ngayon, lumiit din yung mga nodule ko sa baga. Ito yung miracle worker ko dito, papakita ko sa inyo. Ito yung hahanapin natin. Si Dr. Ang Peng Tiam, sobra siyang sikat. Hindi lang sa Singapore, buong Asia, sikat siya. Ang dami niyang Pilipinong patients. Tsaka sabi nga niya, hindi na niya kailangan ng pera eh. Gusto lang niya talaga tulungan yung cancer patients. Iba rin yung mission niya. So, nung una, lagi niya sinasabi na ito yung mga side effect ng chemo. Side effect ng chemo. Nag-chemo pa kahapon. Kahapon is my third chemo, split into 3. Wala yung mga gamot sa atin eh. So, ang side effect to, dumudugo to, may dugo dito. Nangingitim, susuka. Pag dumi ko rin, may dugo. Lahat ng mucosa. Kasi it kills the bad cells and the good cells eh. Pero konting tiyaga. Hindi siya madali, mahirap siya. Pero kinakaya natin kasi bukod sa chemo. Pero sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, God loves you. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na sarcoma na ganoong kabait, na biglang lumiit. Kaya sabi niya, mukhang hindi lang to gamot eh. It's not just the medicine, although yung binigay niyang medicine wala sa atin. Sa atin, I think may doxorubicin, may cisplatin. Ewan ko lang kung may Avastin. Ewan ko lang kung may Neupogen tayo pang WBC. Pero meron pa siyang Neulastine na matindi. Tapos yung albumin ko, 6 na ganitong bote per
6 na ganito per week. Sa atin, dito gana binibigay nung nasa PGH ako. Yung mga na ayaw bigay kasi mahal. Pero, sobra pala ganda. Sobra ganda. Laging cost, tayo. So, okay, balik tayo sa mahirap. Yan naman ang gusto natin. Nakwento ko lang sa inyo. So, mukhang okay, mukhang gumagaling, mukhang God's will. Pero ako kasi, whatever time God gives me, okay na ako eh. Nung may sakit ako, umiyak ako, kahit 1 day lang ako mabuhay, okay na. Ngayon, 1 week. Ngayon, ang plano ko hanggang May 2025. Eh, ngayon, syempre, ang plano ko, tatapusin ko yung term ko, di ba? Hanggang 2020. So, God, I need 7 years. Di ba? I need 7 years. Kasi kung wala ng purpose yung buhay ko, di dapat patayin na ako, di ba? Tsaka natutuwa naman ako, first time, maraming nagdasal sa atin. So, ang katotohanan natin ay barado kasi mga mucosa nasisira ay kaya dumudugo siya. So, hindi lang mahihirap ang nagsasuffer sa mahirap na healthcare, pati pala mayayaman. Yung mga biopsy natin, 1 month result, ang dami mali result sa atin, positive, tapos dito negative. Iba talaga kasi technology eh. Ang hirap mahabol kasi nga, dahil mayaman yung bansa nila dito sa Singapore, first world, dahil mayaman yung mga pasyente, yung mga laboratory, doktor, mga nurse, mga drug company, yung mga gamot, yung pinakamagaganda sa lahat, dito napupunta. Kasi kaya magbayad eh. Kumbaga sa mall, ito yung pinaka-rustans or yung pinaka-high-end. Let's say, SM yung pinakamalaki. Nandun lahat eh. Kaya kasi magbayad. Tapos yung Pilipinas, konti lang kaya magbayad, kaya binibigay sa atin para yung nasa isang sari-sari store, yun lang kaya natin ibili. Diba? Kasi useless naman dali nila yung mamahaling gamot sa atin kung wala rin naman mapagbibigyan, malulugi sila. Kaya talagang nadidelay tayo. At dahil doon, nagkukulang din yung pasyenteng nakikita natin kasi yung hospital nga natin, hindi naman kasalanan ng doktor, walang gamit, walang PET scan. Dito, PET scan, kaliwat kanan. Tsaka hindi pwede ang resulta 1 month. Pag 1 month, patay na yung pasyente. Diba? Nag-biopsy ka, tapos 1 month result. Wala na. Dito, result nila 2 hours eh. 2 hours eh. Lagi silang, ang bilis nila. Pagpasok mo sa hospital, within 2 days, may gamot ka na. May gamot ka na. Huli na agad ang sakit. Tayo, 1 buwan, 5 buwan, 10 buwan, iba-iba diagnosis, di ba? Dito, bali walang stage 4. Basta stage 4 dito, ang dami kong stage 4, 7 years, 8 years, buhay pa. Oh, parang it's just a number na lang yung stage 4. Pag natamaan mo yung tamang gamot, lalo na ngayon, pinadala pa yung dugo ko for targeted cell therapy. Ang ganda pala nun, no? So, titingnan yung dugo mo kung meron kasi baga sa ang mga doktor ngayon, meron sila parang 500 na bala. Pero yung bala, hindi mo alam kung effective sa'yo. So, kung nagkataon, yung bala na yon ay swak sa gene mo, pinanganak ka ito ang gene mo, magsuswak, swerte ka. Kaya ang gene ko nga XYZ, tapos may bala dun sa XYZ, tsamba. So, meron ako isang ganung gamot. So, bakit tayo gumaling? Hindi natin alam. Baka sa gamot, pero sa tingin ko sa dasal. Pero sabi ng doktor ko, dasal daw to eh. Hindi daw siya nakakita ng ganito kabalis. Usually kasi sarcoma, walang ganong mga bagong gamot. Kaya takang-taka siya. Yun na, sinabi ko, maraming big problem sa atin talaga. God's will ba to nangyari? Sa tingin ko, miracle to. Anong miracle pa ba to? Diba? Malay ko ganito mangyayari sa akin. Ready na nga ako mag-retire eh. Diba? Tsaka syempre, salamat sa lahat na nagdadasal. And, ang malaking problema natin talaga sa bayan, kita mo naman gulo-gulo eh. Diba? So, I'll just try my best. So, bakit tatakbo? Ito lang mission ko. Pag hindi mo ako pinatakbo, lalo ako mamatay. Gusto mo matulog ako, mag-enjoy? Hindi nga ako ganong tao. Hindi nga ako swapang eh. Ayoko nga
baka kayo kasi, iniisip nyo, pag mahirap ka kasi minsan iisipin mo, gusto ko may kotse, gusto ko may bahay, gusto ko makatulog. Kala mo lang masarap yun. Masarap kumain ng crispy pata. Araw-araw, tulog ka. Marami kang chicks. Ano masarap dun? Sinusunog naman yung kaluluwa mo. My God. Mo ako wala, oh. Lumang baro, wala lahat. Ang dami ko natutulungan. Libo-libo nagdarasal. Konti lang ang bashers. Ininit ko lang yung bashers. In-expose ko lang. Para makita rin ng mga ibang basher dyan na matitigas ang ulo. Wag na, ako i-bash nyo, magka-cancer ako, okay lang. Sambuhay lang ako. Pero yung mga kabataan na teenager na binabash mo, tapos nag-suicide, kawawa yun.